balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Kahabag-habag kayo mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, mga mapagkunwari. Ang katulad ninyo'y mga libingang pinaputi, magaganda sa labas, ngunit ang loob ay bulok at puno ng kalansay. Ganyan-ganyan kayo, sa paningin ng tao'y mabubuti, ngunit ang totoo ay punong-puno kayo ng pagkukunwari at kasamaan. Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, mga mapagkunwari. Nagpapagawa kayo ng libingan para sa mga propeta at pinapaganda ang mga puntod ng mga taong namuhay ng matuwid. Sinasabi pa ninyo, kung kami sana'y nabuhay sa kapanahunan ng aming mga ninuno, hindi kami makikiisa sa pagpatay sa mga propeta. Sa sinabi ninyong iyan, inaamin ninyong kayo ay mga anak ng mga pumaslang sa mga propeta. Sige, tapusin ninyo ang sinimulan ng inyong mga ninuno. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa ating Gospel in a Nutshell. Mga kapatid, sa ating Ebanghelyo ngayon, narinig natin ang matitinding salita ni Jesus laban sa mga Pariseo at Eskriba. Kaawa-awa kayo, mga Eskriba at Pariseo, mga mapagkunwari, sapagkat kayo tulad ng mapuputing libingan na magaganda ang labas, ngunit sa loob ay puno ng buto ng patay at lahat ng uri ng kabulukan. Malinaw na hindi nagpaligoy-ligoy si Jesus. Ang kanyang mga salita ay parang matalim na tabak na tumatagos sa puso. Hindi upang manira, kundi upang gisingin tayo sa ating pagkukunwari. Ano nga ba ang ibig sabihin ng mapuputing libingan? Sa panlabas, maganda, maayos, at kahanga-hanga. Ngunit sa loob, puno ng kasamaan at kabulukan. Ganoon ang paglalarawan ni Jesus sa mga taong nakatuon lamang sa panlabas na anyo ng kabanalan, ngunit hindi nagbabago ang puso. Maaring masunurin sa ritual, mahusay magsalita, at mukhang banal sa paningin ng iba. Ngunit sa kanilang kalooban ay mayabang, mapang-api, at walang malasakit. Ang sakit ng ganitong katotohanan ay hindi lamang para sa kanila noon, kundi para rin sa atin ngayon. Minsan baka ganito rin tayo. Maayos ang ating itsura sa simbahan, kumpleto sa debosyon, ngunit hindi marunong magpatawad sa kapitbahay. Aktibo sa gawaing pastoral, ngunit puno naman ng pride at inggit sa kalooban. Mapagbigay sa labas, ngunit sa loob ng pamilya ay malupit at malamig ang puso. Ang babala ni Jesus ay malinaw. Ang tunay na kabanalan ay hindi lamang panlabas na pagsunod, kundi panloob na pagbabagong loob. Kung ang loob ay marumi, walang halaga ang panlabas na anyo. Dagdag pa ni Jesus, itinatayo ng mga Pariseo ang mga libingan ng mga propeta at pinalilibutan ng palamuti ang mga puntod ng mga banal. Sinasabi nila, kung kami nabuhay noong panahon nila, hindi sana kami nakisama sa mga pumatay sa kanila. Ngunit sa mismong panahong iyon, sila mismo ang nagbabalak na ipapatay ang kanyang mga propeta at siya mismo. Ang kanilang problema ay hindi lang pagkukunwari, kundi ang kawalan ng kakayahang makita ang sariling kasalanan. Ito ang isa sa pinakamalaking panganib ng pagkukunwari. Naniniwala tayong tama tayo habang lumalayo tayo sa katotohanan. Mga kapatid, ang tanong ngayon, kumusta ang ating kalooban? Huwag nating tanungin kung maganda ba ang labas, kundi kung buo at dalisay ba ang kalooban. Sapagkat sa harap ng Diyos, hindi ang itsura ang binibilang, kundi ang katapatan ng puso. Maari tayong magpanggap sa tao, ngunit hindi kailanman sa Diyos. Ang panawagan ni Jesus ay malinaw. Linisin muna ang loob at magiging malinis din ang labas.
Kung ang puso ay puspos ng awa, katarungan at pananampalataya, natural na lalabas ito sa ating salita at gawa. Kung ang loob ay mapagpakumbaba at handang magmahal, kahit hindi magarbo ang panlabas, tunay pa rin itong kabanalan. Kaya nga mga kapatid, ang hamon sa atin ay ang pagiging totoo, tapat sa Diyos, tapat sa kapwa, tapat sa sarili. Ang Kristiyanong totoo ay hindi perpekto, kundi laging handang magbago. Ang Kristiyanong totoo ay hindi nagtatago sa anyo, kundi nagpapalinis ng loob ng Diyos. Ang Kristiyanong totoo ay hindi mapuputing libingan, kundi buhay na patotoo ng pag-ibig at awa ng Panginoon. Tanungin natin at pagnilayan, sa ating buhay, mas abala ba tayo sa pagpapaganda ng panlabas na anyo ng ating pananampalataya? O tunay ba tayong nagpapalinis at nagpapabago sa loob upang maging tapat na alagad ni Kristo? Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, linisin mo ang aming puso at isipan upang maging totoo kaming mga alagad mo. Alisin mo ang lahat ng pagkukunwari at palitan ito ng katapatan, kababaang loob at malasakit. Naway hindi lamang kami magmukhang banal sa labas, kundi maging tunay na saksi ng iyong kabanalan sa loob at labas ng aming buhay. Amen. Pagpalain po kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.